trabaho lang. Oh, pero walang halong pambababae. Yan po yung mariing paninindigan nitong si Jay sa kanyang kasintahan na si Hazel. Ang problema raw po kasi, itong si Hazel, grabe kung maghinala sa boyfriend niya na si Jay. Paano ba naman, papasok daw na maaga itong si Jay, uuwi na rin ng late sa trabaho, araw-araw daw po iyan. Okay, so pagod na pagod. Aga-aga, madilim pa, pasok na. O, madilim na, tsaka uuwi. Pero ayon naman po kay Jay, masyado raw kasing matrabaho talaga yung hanap buhay na kinabibilangan niya bilang isang lineman. Ito po yung mga umaakyat sa mga kuryente, sa mga kawad ng kuryente, nag-aayos. Yung mga high tension wire dyan sa mga poste. Iyan po ang mga lineman, ano? Ang gusto raw nitong si Jay ay makakuha ng sapat na pahinga naman kapag ka siya ay umuwi sa bahay. Pero itong si Hazel, tila ipinagkakait daw ito sa kanya dahil sa mga walang basehang akusasyon na nambababae ito. Okay, sa ngayon po, kausapin natin si Hazel na Makati, 25 years old. Hazel, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po. Good afternoon. Kumusta? Nasan si Jay? Nasa Nasa trabaho. nasa trabaho, ganun siya ka-busy talaga, no? Kailan pa ba kayong nagli-live-in ba kayo o kasal kayo, Hazel? Live-in po. Gano'n na katagal? Magtuto pa lang po. Anong 2? 2 hours? Paano? 2 years. 2 years. Tama ba, Hazel? Apo. Sa 2 years na yan, kailan naman pumasok sa pagla-lineman itong si Jay? Bago pa po kami magsama, yun na po yung trabaho. Okay. So alam mo naman na delikado yung pinasok na trabaho rin itong si Jay, ano? Apo, yes po. Ikaw ba meron din pinagkakaabalan sa buhay, Hazel? Meron din po. Yon. Bakit mo naman pinag-iisipan itong si Jay na merong babae? Samantalang halos sa trabaho nila, halos puro sila yung mga dinidispatch, tama? Apo, yung nakikita po sa kalsada mismo yung sa mga naakyat ng poste. Oo, yung basket, yung mga nakasakay dun sa basket, di ba? Tapos aakyat ng mga poste, mag-aayos ng mga kuryente, ganyan. Bakit daw hindi sapat sa yung paliwanag niya na marami talagang ginagawa kaya alis siya maaga pa. Anong oras ba umaalis si Jay? Minsan po kasi before pa ng 1 hour before po ng time, 8 pinaka-time. Minsan naalis po siya, wala pang 7, ganyan. Tama naman yun na maaga ka sa trabaho darating. Opo, pero parang sobrang aga naman po masyado. Malapit lang naman po sa bahay yung trabaho. Nilalakad niya lang ba? Hindi po, nagmamotor po. Ayun. So, before 7, umaalis na. Pero walang masama doon, ha? Ikaw naman, alam mo naman ang sitwasyon ng traffic ngayon. Yes po. Dito naman sa Metro Manila yung trabaho, di ba? Nasa Makati lang kayo, eh. Apo. Ayan. Pero, navi-video call mo naman si Jay kapag ka nasa trabaho na? May time po, pero hindi po palagi. Dahil ikaw rin naman ay magtatrabaho. Apo. Yon. Anong oras naman ng work mo? Same lang po kami ng time. Tapos, saan ka naman? So, naalis ganun ka. Sorry, Hazel, ano yon? Hindi po kami sabay na umaalis. Halos time lang din po kasi magkalapit lang yung work. Okay. Sige. Pagka oras naman ng uwian, hindi ka ba nasusundo man lang nitong si Jay? Hindi po madalas. Palagi po ako yung makauwi sa akin. So anong oras na siya nakakauwi madalas? Siguro pinaka-late po niya, mga 10, 10:30. 10:30. Sa bagay, meron kasi mga nag-aayos pa rin ng mga kapag ka gabi. In-explain naman sa'yo ni Jay yan?
Opo, pero kasi po, na halos everyday na. Halos gano'n na po yung po niya. Naglalaro Hmm. Ayun oras. lang. Siyempre, hindi naman gabi-gabi, hindi naman araw-araw may emergency. Pero hindi, baka may project kaya. O, natuloy-tuloy. May mga ini-install sila. Hindi naman niya sinasabi na special yung assignment nila. Hindi po. Okay. Sige, sabi mo, ay Meron lineman. po kasing one time na hindi po siya nagsabi, hindi po Hmm. siya nagpaalam na hindi po siya uuwi. Oo. Tapos hindi po niya sinabi sa akin kung ano pong reason kung ba't hindi siya nakauwi. Walang nasabi. Hindi agad nakaisip ng sasabihin sa'yo. Okay, medyo Opo. bumagal siya sa parting yon, kaya naman nabuhay yung pagdududa mo lalo. Oh, 'di ba? Then actually, yun po yung pinaka nag-umpisa. Ayan na. Kasi nga sabi mo, lineman na nang magkakilala kayo nitong si Jay, pero hindi naman ganyan dati, tama? Apo dito. Oh, pero ngayon, talagang ano na, talagang habitual na ang pag-uwi niya ng gabi. Akala ko naman mga gabi, mga 7, alas 8, sige. Hindi, alas 10. Letter. Mm. Tapos inform po, may one time po na hindi po siya umuwi. Tapos hindi po nagsabi. Kinabukasan na po umuwi. Oh, ano namang itsura niya kapag ka umuwi? Tinitingnan mo ba? Casual po, nagaling na trabaho. Hindi, yung mukhang pagod ba? Mukhang galing talaga sa trabaho? Mukhang galing na umakyat sa poste? Ganun ba? Opo. Opo. Mm. Dahil lang, Hazel, medyo napuputol-putol yung linya mo. Ano? Ayan, mukhang kailangan natin ng lineman dito. Alam nyo kanina, no? Itong si Jay, nakausap naman na natin. Nakausap na, pero kailangan yatang umakyat sa poste na. Wala ba kayong lunch break naman, Jay? Tanghalin tapat, umaakyat kayo ng poste. Sipag, pero pagka emergency, medyo mabagal sa amin, naabot ng kalahating araw na. Okay, mga ganyan. Hazel? Yun. Okay, sige. Tinatawagan lang ulit natin dahil medyo lumabo na yung gusto na magkwento nitong si Hazel. Pero sa pagbabalik niya, sige, kwento nga natin ano na ang naging diferensya o doon sa mula sa yung pagbabago nitong si Jay mula noon hanggang ngayon na hindi na talaga nagugustuhan ni Hazel, kaya niya pinagdududahan na meron ng babae itong si Jay. Okay? Hazel, nandyan ka na ba? Alam nyo, gusto ko talaga magbasa ng mga comments ninyo, no? Pero hindi ko rin alam ang nangyayari dito sa signal ng ating ng ating internet dito sa loob. Kung bakit hindi ko mabasa yung mga comments ninyo. Ayan, ayun, nakikita ko lang yung mga nag-a-approve, ayan, mga nag-heart. Yun. Sige. Ayan, sana merong sana may makalusot na comment dito na ganun ba talaga ka-intense. Alam ko naman, delikado to talaga yung pagla-lineman. Pero marami naman kasi yan sila. Hindi naman pwedeng sunod-sunod na, tsaka hindi naman poste ang, ang mga project eh. Kami nung nakita ko na may naputol sa harap namin, yung lumiyab, naputol, ganyan. Medyo matagal pa nga yung naging pagdating nila. Hindi naman 2 poste ang aayusin nila, pero tapos na rin yan ng ilang oras lang. Sige, ito na, balikan na natin si Hazel. Hazel! Hello po. Sige, ito na ang pagkakataon mo. Ikwento mo na sa akin ano yung mga naging pagbabago na dito kay Jay mula noon hanggang ngayon na talagang hindi mo na rin matanggap na simpleng trabaho lang ang dahilan ng lahat ng ito. Ikwento mo na sa amin dito ang nilalaman ng dibdib mo. Go, Hazel. Before naman po kasi, hindi naman po ganun yung naging hindi po naging ganun yung oras ng uwi niya. Pero po kasi parang napapansin ko po na mas matagal na po yung inilalagi, mas marami na po yung time na nagugugol doon sa trabaho kaysa po doon sa akin sa bahay. Mas parang uuwi na lang po tapos
uuwi, matutulog na, ganyan. Parang wala na rin pong time magkamustahan. Mhm. Okay. Alam mo may sinasabi rin si Jay ano sa unang pagkausap namin sa kanya na imbis daw kasi napahinga, ayaw mo raw siyang tigilan doon sa ano, ayaw mo raw siya tigilan sa oras ng pahinga niya na ano ba, gusto mo ba siyang kausapin? Gusto mong kulitin? Ano ba? Mga simpleng kamustahan sa trabaho po. Hmm. Siguro hindi pero yung una kong approach, siguro naging ano na lang po siya na parang tuwing kakamustahin ko, bakit late umuwi, sasabihin laging sa trabaho, ganyan, may gawa lang Okay. sa trabaho, parang naano ko na lang po na paulit-ulit gano'n. Sige. Okay. At eto, pinalad ulit tayo. Makakonect kay Jay. Kausapin muna natin si Jay mismo. Jay, magandang tanghali sa'yo. Jay? Hello po. Oo. Yes po. Jay, nandito. Kausap ko si Hazel dahil talaga nagrereklamo siya. Ang aga-aga mo raw umalis, hindi naman kalayuan sa inyo yung pinagtatrabahuhan mo, ano? Tapos, gabing-gabi ka na rin daw kung umuwi lately. Ano ba nangyayari talaga sa relationship ninyo? May gusto ba kayong sabihin sa isa't isa? Meron ba nangyayari? Pwede mo nang aminin yan dito pa lang sa heart to heart. Ayun po, bali po kasi totally bilang sa trabaho ko naman po bilang lineman. Siyempre po, malayo po yung mga biyahe. Siyempre, traffic, din po sa pagsakay. Kaya din, explain ko naman po sa kanya na hindi naman ganun kadali yung magbiyahe po road pa rito sa aking trabaho. Kaya totally wala naman po talaga akong tawag dito, yung cheating na ginagawa para po sa kanya. Kumbaga nakafocus po ako dun sa trabaho ko. Then after naman po ng trabaho ko, diretso uwi naman po ako ng bahay. Nasa kabilang Kaya linya si Hazel. Kung meron kang reaction, Hazel, pwede ka magsalita. Hello po. Narinig mo naman yung sinabi ni Jay. Apo. Pero hindi lang naman po siguro kasi yun dun sa pinag-iisipan ko siya, ganyan. Pero kasi po parang nawawala na rin yung kamustahan, ganyan. Nasosobrahan na yung sa trabaho. Para na lang po kaming nagkikita lang sa bahay. Housemates. Para na lang kaming hindi magkakilala. Housemate, apo. Housemates na lang. Sige, mag-usap kayo, Jay. Sagutin mo yung sinasabi niya ni Hazel. Ayun po, bali... Si Hazel na Hazel, kausapin mo, yan. Okay po. Hazel? Hello? Hazel? Ako ay humihingi ng... Hello? Hello? Naririnig mo ako? Hazel? Naririnig naman. Ayun. Naririnig. Ako ay humihingi ng sorry sa iyo dahil sa nagawa ko na madalas akong ginagabi ng uwi kasi nga sa trabaho. Then pagka-uwi ko ng bahay is diretso higa agad, tulog, wala na akong time na may pag-usap sa iyo. Then ayun nga, hindi na ako nagkakaroon ng time na makipagkwentuhan sa iyo kasi nga dala ng pagod, napapahinga na rin pagka-uwi. Ayun lang, bali humihingi ako ng paumanhin at sorry sa iyo sa nagawa ko na ganun nga, nawawalan na rin talaga ako ng time para sa iyo dahil sa trabaho. Hazel? Hello? Sana yung last nating pag-uusap, yun na yung huli. Kasi, siyempre, kaya nga tayo nag-usap para ma-resolve yung problema. Sana yun na yung huli. And hindi na masundan pa. If kaya mo naman umuwi ng maaga, para hindi na rin na-turn into away yung simpleng pagtatanong lang. Okay, bali ayun nga. Dahil nga siguro sa sa traffic, kaya ako nalilate umuwi. Totally, wala na naman ng iba akong ginagawa after ng work. Diretso uwi na agad ako sa atin. Then, ayun, pahinga na lang agad pagtapos. Kesa mag-away pa tayo, mas gugustuhin ko na lang na matulog. Then, kinabukasan, panibagong yugto na naman ng buhay. Ganyan. Kaya ayun, humingi ako ng sorry sa'yo dahil... Sana matutunan mo yung yung magkaroon lang maglaan kahit kaunting time. Yung hindi puro trabaho, ganun. Okay.
Mm. Sige, sorry talaga. Mm. Humingi ako ng patawaran sa'yo. Alam mo, nakikinig ako sa inyong dalawa, no? Jay and Hazel. Para napakasakit lang sa damdamin ng isang karelasyon na para nang nauwi sa pagpapapansin. 'Di ba? Yung sitwasyon ninyo o sa loob mismo ng bahay ninyo. Parang kailangan pa ba talaga yan, Jay? O, kailangan kasi sa isang relationship, bukod sa communication, kailangan ikaw ay meron na ipapakitang appreciation din naman doon sa partner mo. Oh, yan lang naman ang hinihiling pala sa'yo nitong si Hazel. Bakit hindi mo maibigay? Nung nililigawan mo, Jay, itong si Hazel, ay gagawin mo ang lahat. Oo, sisirain mo yung schedule mo. Baka nga nag-undertime ka pa sa trabaho noon eh. O baka nga birthday ng tropa mo, hindi mo atinan para lang makasama siya. Eh bakit naman ngayon na magkasama na nga kayo, living in for 2 years, eh hindi mo man lang siya makausap, wala nang kumustahan. Ganun lang naman kasimple ang hinihiling nitong si Hazel. Of course, tayo ay nagpapasalamat. Meron tayo mga trabaho, meron mga hanap buhay. Pero syempre, ang pinakamaganda na regalo natin sa ating karelasyon ay yung malusog na pangangatawan natin, Jay. Okay? At ganun din yung ating pakikipag-usap at pakikipag-communicate sa kanila. Kasi kung ganyan, gagawin mo na lamang na housemate itong karelasyon mo, eh baka pwedeng maghiwalay na kayo. Ano na lang, yung kuha ka na lang ng bed spacer. 'Di ba? Gusto mo pala mapagpapahingahan lang eh. Ayaw mo nung mahihingahan ng problema mo. 'Di ba? Mas masarap yung nagpapahinga ka na merong isang taong importante sa'yo na nakakaunawa sa mga pinagdaanan mo sa buong araw. Okay, sabi mo nga, kinabukasan kasi, Kuya Poy, panibagong yugto na naman ng buhay. Bakit? Wala na ba sa yugto ng buhay itong si Hazel? Ha, yun lang yung medyo sa puntong yun, medyo hindi ko lang rin nagustuhan yung sagot na yun, Jay. Pero kung ikaw ba ay balik ta rin ng patiwarik, wala kang gustong aminin kay Hazel? Totally po, wala naman po talaga. Wala naman po kasi ginagawa na Sige. ikakasira po ng relasyon po namin. Okay. Kasi totally focus po ako sa trabaho tsaka napaka-busy ko po sa trabaho. Ayun. O sige, inaalam lang din natin. Tinutulungan ko lang din si Hazel. Pero ito, Hazel, ikaw ba ay nakikita mo naman ang payslip nitong si Jay? Opo, yes po. Transparent naman po sa pagdating po sa ganun. Nakikita mo naman na meron talaga mga dagdag, nag-overtime, sa mga trabaho. May mga nakikita naman po. Oo. Tama ba yun? Doon sa mga araw na medyo late siyang napapauwi? Since sinabi niyo na po, feeling ko mako-question ko na po siya ngayon. Ano no? Since sinabi niyo na po, feeling ko mako-question ko na po siya ngayon. Ayun lang. Pero hindi kita inilalaglag, Jay, ha? Kasi nga, sabi mo, transparent ka kay Hazel. Kailangan din kasi, syempre, na mabantayan nyo ang kilos ng isa't isa. 'Di ba? Para Yes, hindi masayang yung inyong relationship for 2 years. Kung bitaw na, bitaw na. Pero kung tuloy pa, ayusin nyo yan. Dapat magkasama kayo at nag-uusap ng maayos. Okay? Yes po. Yon. So ano na ang heart decision nyo sa ngayon? Bali, gagawin ko na lang po is yung communication po. Kada alis Okay. ng bahay po, magkakaroon. Oo. Gagawin ko na po lahat para magkaroon kami ng time sa isa't isa. At ikaw naman, Hazel, ano ang HEART decision mo? Letter H po, half and half. Half and half dahil approve na sana kanina. Pero naging half and half dahil magche-check ka pa ng payslip. Tama? Siguro po. Mas maganda yan. Para alam mo na umuwi siya ng ganitong, di ba, makikita mo at least. Sabi mo, transparent naman pala itong si Che. Ano pa rin po sa sarili ko yung, Mm-mm. ako rin po gagamot dun sa thinking ko na wala naman Yes. talaga. Oo. Kung talagang, yan nga, nag-iipon talaga yung live-in partner ko, nag-iipon naman talaga. Baka mayakap mo pa, ano. Pero kapag may question, teka lang. Mag-usap tayo ulit. Kaya naging half and half. Kaya naman maraming salamat sa inyo, Jay and Hazel. At sana nga maayos pa kung may dapat ayusin. Pero sana nga ay maging totoo kayo lalo sa inyong damdamin para sa isa't isa.